Hello, blessed day mga kapatid. Isang mapagpalang hapon, Saturday, pero may tayong Bible study kasi wala tayo ng Thursday eh. Kaya thank you. Today is June 20. Okay, June 20. So the blessing of the Lord ay sumating lahat. Kaya let's enjoy in the words of the Lord. But let's worship first, no? Let's glorify the God, our God. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The Holy Spirit, your glory. Let the nations rise to shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to your King. Hallelujah to your King. Yes, Jesus. Hallelujah to your King. Yes, God, tunay nga po, lahat ng nilalang ay sambahin ka, purihin ka, Panginoon. Kaya po, Diyos, kami narito, nagpapakababa upang patuloy na maranasan ka namin. Ikaw ang aming dakilang Ama, ang aming dakilang Diyos na patuloy na nag-iingat, na patuloy, Lord, na nagbibigay ng katagumpayan sa aming mga buhay. Dahil ikaw nga po ang Diyos
na nakakabatid ng aming buhay, Panginoon, at nakakaalam ng aming mga hinaharap na bilang Ama. Lord, in this time, O God, pinagkatiwala namin sa inyo ang lahat po ng aming gagawin. Let your word be upon us. Let your word encourage us, Panginoon. Let your word give us strength, Father, not only in our spiritual, in our physical life, but in spiritual life, Father. Kaya nga po, O Diyos, samahan mo kami. Ikaw ang dakilang Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya dakilang Diyos, salamat Lord sa iyong pag-iingat sa buong magdamag, sa buong maghapon. Salamat sa opportunity na mapakinggan ka namin. Continue to open the gates of heaven upang ibuhos sa amin ang iyong masaganang pagpapala. Ang lahat ng nakikinig, ang lahat ng manonood through this live streaming, O God, patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Patuloy mong punuin ng pagpapala ang kanilang mga tahanan, Panginoon. Higit sa lahat, puspusin mo ang kanilang mga puso ng kagalakan sa pakikinig ng iyong salita. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Ane. Thank you to our worship team, my wife, no? So, yan. Tayo po ay babalik sa ating pag-aaral. Last, yung kahapon po, yung mga yung mga hindrances, no? Of Christian living, no? Hindrances, no? Sa buhay Kristiyano in time of worship, no? Yung self-will, yung worldliness, yung critical spirit, yung slothfulness, yung impatience, impatience, yung formalism, no? Impatience, yung last yung pride. So napakarami palang hadlang, no, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. But ngayon, dahil napag-aralan natin yon, I hope na we are victorious, no? So ang pag-uusapan natin is Christian living. Amen po ba? So kaya po napakaganda po ito. Ang itinuturo sa atin ni Lord is little by little our morality and our attitude ay patuloy na binabago ng Panginoon for His glory. From glory to glory ay patuloy na unti-unti na yung mga di kanais-nais na mga pag-uugali natin o pag-iisip natin ay unti-unting binabago ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga sa I can do all things through Christ Jesus, so strengthen me. So, yun nga po, kaya natin ang lahat ng bagay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at tagumpay sa buhay. Kaya, yun po, we go back to the, pag-usapan natin ngayon ay Christian living. Amen po ba? So, how to live the victorious life, no? Paano tayo mabubuhay ng mananagumpay? Paano tayo mananagumpay, no, sa mundong ito? Amen po ba? So, si Apostol Paul ba may sinulat sa Bible na palagay nyo? May sinulat si Apostol Paul na nagtagumpay siya? So, yan. So, kikita natin yan, no? Kung mayroon po, mag-comment po kayo dyan sa para mapag-usapan po natin yan. So, palagay natin po, no? Matagumpay na ba ang buhay natin? No? Mas sa palagay natin, pag muni-munihan natin, matagumpay na ba tayo sa buhay na ito? Amen ba? So ano ba sa palagay nyo yung sinasabing victorious life? No? Ano sa palagay nyo ang ibig sabihin ng victorious life? Yung ano ibig sabihin ng nagtagumpay na, no? So yan. Siguro masasagot natin yan dito sa ating pagba-Bible study habang nasa GCQ pa tayo, no? After ng June 30, malalaman natin kung ano naman yung resulta sa pag-declare ng ating Pangulo. Amen po ba? Kung ano yung GCQ o tuloy-tuloy ang GCQ. So, tuloy-tuloy din tayo mag-Bible study. Amen ba? Okay lang sa inyo dyan. So, thumbs up kayo dyan, no? Yan. So lahat ng tao po, no? Ang lahat ng tao, walang ibang hangad kundi magtagumpay sa buhay. Amen po ba? Niwala ba kayo doon? Agree ba kayo doon? So lahat ng tao gusto naman talaga ang tagumpay. Amen ba?
kung mga ano sa mga laro, sa mga games, 'di ba? Halos lahat gusto manalo eh. Wala namang sumali sa mga games o pati yung palak na gustong matalo. Ang lahat talaga ay gustong manalo. Amen po ba? Kaya po, napakaganda po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin upang ipaliwanag kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng victorious life. No? Sabi ng iba, no, ang ano natin, yung karamihan, no? Ito yung possible na victorious living, no? Yung overcome sin, no? O to live above the world, no? Yung mamuhay ka ng may nakakahigit, no? Kung if you compare your life, no? Ngayon hanggang sa noon at sa ngayon, no? Sa amin dati nung mga bata pa kami, eh, kung i-compare ko yung buhay namin, 'di ba? Mas nakakaganda ngayon na nakilala ko sa Panginoon kasi nga tawag ito, kumakain lagi ng 3 times a day. Mantalang dati nung bata kami, no, maghapon kami hindi makakatikim ng bigas. Lalo pag ganitong tag-ulan sa amin, no. So pag naubos na yung abasto namin, tuloy-tuloy pa rin yung tag-ulan, ay wala talagang makakaano ng makakatikim ng bigas sa amin, sa pamilya namin kasi nga napakahirap ng buhay sa amin. Malayo ang kami sa bayan, malayo kami sa no. So kaya ang namin pupunta kami doon sa mga nagtatanim ng kamote, manghingi kami ng kamote, no? Talbos na rin ng kamote ang ulam, no? O pag may nahuli kami akong mga isda, no? Sa yun yung ulam. Kaya ako lagi akong nag-ano ng lambat, lagi akong uumang ng lambat yan sa gabi para sa umaga may pang-ulam na kami, no? Yun ang baon ko pang ano. So ngayon, no, ang matagumpay na buhay ang ibig sabihin kung ngayon. So iniisip ko ba ay matagumpay na rin ba itong ako ngayon, di ba? So yan. Sabi ng iba, abundant blessing, no, yung tagumpay, no? Yung iba naman is fearless na, yung hindi na siya, nawala na sa kanya yung takot. Amen? So yun ang matagumpay, no? So tapos yung sabi ng iba, the victorious life is to be like Christ. Amen ba? Sa palagay natin, tama lahat yon, no? So yan po ang pero ang Biblia po magsasabi sa atin kung ano yung matagumpay na buhay. Amen po ba? So kaya pag-usapan natin yung possibility of the victorious life, yung possibility. So yun nga, sabi no sa 1 John chapter 5 verse 4 and 5, no, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo, no? Pinagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. So ibig sabihin, kung ikaw ay sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos, so ibig sabihin nagtagumpay ka na. You have a successful life. Amen ba? Kasi sumampalataya ka, hindi lang sumampalataya kundi naniwala ka at tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. That is the number one of possibility of the successful living. Amen ba? Successful life, no? Kaya sinabi dito, hindi po inisa lang, no? Kundi sapagkat ang bawat anak ng Diyos, ibig sabihin anak ng Diyos na, no? Mayroon pa lang mga dahil yan. Dahil sa pananampalataya, tayo ay naging anak ng Diyos. Amen po ba? Dahil sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi dito, ang sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Yun ang magtatagumpay sa mundong ito. Ibig sabihin, di ba pagka nag-graduate sila ng kinder, tuloy po natin, na-interrupt po tayo, no? So yun, ang possibility na victorious life, no, yung sumampalataya na siya ay
anak ng Diyos. Bakit po natin? Kasi ibig sabihin, pagka ang 'di ba pagka grade tag ito, pag kinder, graduate ka na, 'di ba? So hindi ka pa nagtapos sa pag-aaral noon, 'di ba? Ibig sabihin, ikaw ay may possible na mag-uumpisa naman sa panibagong level ng antas, 'di ba? So nagtagumpay siya sa ibig sabihin victorious siya doon sa kinder. Tapos naman, gagraduate na naman siya ng elementary. So, pagka-graduate na ng elementary, ibig sabihin, iinto na siya sa pag-aaral. Amen? Ibig sabihin, graduate siya doon, napagtapos niya yung academy ng elementary, at papasok na naman siya in the higher level of studying, sa high school na naman. Amen? So, pagkatapos na niyang high school, ay mag-ano na naman siya. Ibig sabihin, hindi na pa rin siya nagtagumpay doon sa pag-aaral, kundi in graduation of high school, that is the start of the another level na naman, no? In college. Kaya, ibig sabihin, tagumpay po. Ang tagumpay po ay not one in a while, no? Hindi lang minsan lang. Amen? Kundi, ang tinuturo sa Bible, ang tagumpay, ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon, ang tagumpay natin ay araw-araw. Hello? Ang gusto ni Lord na iparamdam sa atin yung tagumpay natin ay araw-araw. Amen po ba? Yung number one, yung once in a while na tagumpay natin, yung ating faith, yung ating pananampalataya, ibig sabihin tagumpay na tayo sa sin, no, sa kasalanan, na tagumpay tayo dahil pinagtagumpayan ni Jesus na fininis niya, no, na magpakasakit sa krus ng Kalbaryo upang maligtas tayo, no. Siya ay nagmukhang may kasalanan na tayo dapat yung maparusahan, ay siya na yung naparusahan doon alang-alang sa atin. Upang tayong sumasampalataya sa Kanya ay hindi na tayo mapahamak, hindi na tayo maparusahan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So, ibig sabihin, araw-araw ay tagumpay na tayo. Yung may possible tayo na magtagumpay. Amen po ba? Kasi every day is a battle in this life. Amen po ba? So napakaraming, lalo na ngayon, napakaraming mga inuudyok ng kaaway ng mga nakakahadlang, di ba? Mga hindrances. Amen po ba? Kaya makikita natin, no? Sa sabi doon sa John chapter 5 verse 19 to 25, tignan po natin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyong totoo, ako ang anak ng Diyos. Ay walang magagawa kung sarili ko lang. Kung ginagawa ko ang mga nakikita ko, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama, ang siya ring ginagawa ko bilang anak. Minamahal ng Ama ang anak, kaya ipinapakita niya sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga bagay na ito, ang gawaing ipinapakita niya sa akin na gagawin ko para mamangha kayo. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay, na ibinabangon, na binibigyan ng buhay ng mga ito, at binibigyan ng buhay ang mga ito, ganoon din naman ang binibigyan buhay ang anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito, no? Hindi ang Ama ang hahatol sa mga tao, kundi ako na kanyang anak. Dahil binibigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol. Ito yung sa Bema Judgment. Sa paghatol, binigay na kay Jesus Christ. Ito yung judgment of Christ. Amen po ba? Yung paghatol. Kaya nga, siya may karapatang magbigay ng buhay. Ibig sabihin yung crown, yung life natin, yung crown of life, ay siya nagbibigay sa atin yan. Ang ating buhay ay regalo mula sa Panginoon. No? Ibig sabihin, nagtagumpay na siya doon. Sa buhay natin, ang kailangan lang natin ay manalig at sumampalataya at tumawag sa Kanya nang tayo ay mayroong tagumpay sa bawat araw. Amen ba? Dahil sabi nga, anong ginagawa ng Ama, yun ang ginagawa niya, no? Kaya ituloy natin yung sa John chapter 15 at chapter 5 verse 19 to 25, no?
Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sapagkat inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ibig sabihin yun ng successful. Yun ang once in a while na possibility na tagumpay na natin. But in this life, in battle, in this world, ay mayroon tayong battle every day. Amen ba? Ibig sabihin, kung nakapag-pray ka kay Lord ng magang-maga, nakadulog ka kay Lord na inuna mo ang Panginoon, no? Ibig sabihin, yung first step mo na yon, nagtagumpay ka na doon. O ibig sabihin, si Lord na yung bahala sa katagumpayan mo sa buong maghapon. Amen po ba? Sabi rito, tuloy natin, hindi na siya hatulan sapagkat inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang panahon at dumating na nga, no? Naririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos at ang nakinig sa kanya ay mabubuhay. Yung pong tagumpay natin sa ngayon na once minsan lang ng tagumpay, yun pong buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng dakilang Ama, no, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ayun po yung tagumpay na natin. So, panatilihin natin yung tagumpay na yan. Kaya nga, and every day is battle, no? Kaya we need to be victorious in every day sa buhay po natin. Amen ba? Kaya sabi nga, 1 John chapter 5 verse 11 to 15, ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang sino mang nasa kanyang anak, sino mang nasa kanya, ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanyang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Sinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyo na mayroong kayong buhay na walang hanggan at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibinigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ng Diyos, alam nating tinanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Ito po yung ating belief, no? Iba yung faith, iba yung belief. Kapag nagpipray ka kay Lord, yun po yung paniniwala mo, yung belief mo, no? Yung ano mo na sabi nga, pagka ang pananampalataya ay di mo pa nakikita, tinanggap mo na. Amen. So kaya nga sabi ni Jesus, sabi nila kay Maria ay sa kanya, napakapalad naman ang babaeng nagsilang sa iyo, 'di ba? Sabi ni Jesus, hindi, mas mapalad ang mga taong sumasampalataya sa akin kahit hindi pa ako nakikita. So ibig sabihin, the truth ay binigay ni Jesus na mapalad tayo dahil tayo ay naniniwala sa kanya. Ibig sabihin, what is ano yung possibility na magiging tawag ito, na tayo ay mayroong possible na tawag ito, victorious, na matagumpay yung buhay natin. Amen? Kasi araw-araw, no? So magtatagumpay po ang buhay natin, no? Araw-araw pagkasama natin ang Diyos. Pag nandyan, inuuna natin ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga masabi natin na we have mayroon tayong abundant blessings kasi nga pag sabi ni Jesus, subukin niyo ako kundi bubuksan ko ang durong awan ng langit upang ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Amen ba? Amen. That is our lang yan. Kumbaga sa reward lang yan sa ating mga ginawang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Yung blessings. Ibig sabihin, pag pinagpapala ka ng Panginoon, ibig sabihin, matagumpay ka. Amen. Tama yon. Matagumpay po tayo. Amen. Yung pearless, yung takot kang mamatay. Amen ba? Yung takot kang mamatay, no, dati natatakot mamatay, di ba? Kasi yung iba,
takot mamatay, bata pa yung asawa, o kaya yung iba, mga maliit pa yung mga anak, no? Pero pag kung alam mo, no, pag kinuha ka na ni Lord, alam mo na mayroon siyang hindi niya pa bayaan yung maiiwan mo sa buhay, no? So, ibig sabihin, ang gusto ni Lord na ipakita yung personal natin sa kanya na iniligtas niya na tayo. Amen. Kaya nga, yun sinasabi niya na hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kasi nga, everyday battle ng buhay natin ay nagtatagumpay tayo pagkasama natin si Kristo. Amen po ba? So, yun po yung ating possibility to the victorious life, no? Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Pinagtatagumpayan niya ito sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Pananampalataya na si Kristo, si Jesus, ang anak ng Diyos, siya lang ang Kristo at siya lang yung tagapagligtas. Amen ba? So, yung mga ibig sabihin na pagtagumpayan na, yun ang once in a while na victorious talaga ni Jesus. Ibig sabihin yung overcome sin, amen? Pero yung nag-confess tayo ng ating kasalanan upang lumapit sa Panginoon, ibig sabihin doon naging successful yung pagkapako ni Jesus doon sa cross. Amen. Yun po yung na-overcome niya yung sin. Ibig sabihin, sa'yo din, na-overcome mo yung sin nung lumapit ka sa ating Panginoong Hesus upang humingi, nag-confess sa Kanya at humingi ng tawad sa Kanya. Amen? So, yun. Yan, yung to live above all the world. Amen. Totoo yan. Matagumpay tayo pagkasama mo si Kristo. Amen. Pag sumampalataya ka, kasi nga, God open all the possible opportunity kung siya ay pinauna mo sa buhay mo, sa puso mo. Siya yung pinaupo mo sa puso mo at siya yung nasusunod sa buhay mo. Si Jesus Christ, no? Na siya ang tagapagligtas. Kung siya ang sinusunod mo in every decisions, pinagpipray mo, may plano ka, pinagpipray mo kay Lord. Kung may mga problema ka, pinagpipray mo kay Lord, no? So, ibig sabihin, you are live above all the world. So, ibig sabihin, pinapakita ni Lord na mas nakakaangat ka kasi nga, ikaw ay tinubos ng royal blood of Jesus. Not only, hindi basta-basta, hindi ka basta-basta tao, but you are great in the eyes of the Lord. Amen ba? Kaya nga, ang tagumpay natin in everyday is totoo yon, to be like Christ. Nung maging katulad natin si Kristo. Ano si Kristo? Nagtiis, nagtiyaga, alang-alang sa buhay na walang hanggan natin. Nagtiis, nagtiyaga, nangaral upang tayo ay matuto. Nagtiis at nagtiyaga upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. So nagtiyaga siya, nagtiis siya, pinagtiisan niya tayo upang tayo ay makasama niya doon sa inihandaan niyang hatahanan doon sa langit. Amen. Yung sinasabi niyang everlasting life in heaven, that is the true. Yung katotohanan po yan, mga kapatid. Totoo po yan. No? Dahil ang Biblia ay hindi nagsisinungaling. Lahat ng nakasulat sa Biblia, no, ay lahat ay naganap. No? Naganap na. Kaya nga po, yung sinabi ko dun sa Pampanga dati, no, na yung prophecy about kay Jesus Christ, yung isisilang siya na magligtas ay naganap na. Yung kanyang pag-akyat sa langit, no, ay naganap na, no. At yung isa na lang yung hindi natutupad, yung kanyang muling pagbabalik. Yun na lang po yung ating inaantay na kanyang promise. Yung di niya tayo iiwan, di pababayaan man, ay natupad through the Holy Spirit, to the power of the Holy Spirit, no. Ayun po yung natupad na. But isa na lang po yung inaantay natin na promise ng God. Amen. Yung mga promise niya sa atin, manampalataya ka at magkaroon ka ng blessings. Amen. Totoo po yan, manampalataya at so lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. So, anong problema, kahit anong problema, sakit, karamdaman, no, masamang karamdaman, no, talagang ilapit mo lang kay Lord. Depression, lumapit ka kay Lord at si Lord yung magbibigay sa atin ng lakas. Ibig sabihin, doon tayo magtatagumpay. Ibig sabihin, yun ang victorious life natin. Yung kailangan natin i-conquer, no, ang lahat ng kasi yung everyday na tagumpay natin, yung napagtatagumpayan natin yung
yung pag-agaw ni Satanas, mga hindrances ni Satanas upang maagaw niya yung atensyon natin sa Panginoon. So, gusto kasi ni Lord, siya lang yung ating sasambahin. Kasi yung number 1 na utos niya eh. Amen? Nung binigay niya yung kautosan kay Moses, no? Isa lang iyon ang number 1 na utos niya. Huwag kayong gumawa o mag-anyo ng huwag kayong anyo ng kahit anumang mga bagay upang ito ay yung luhuran ng sambahin. Amen? So wala doon ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu, no? Ang Diyos ay hindi nakikita pero nararamdaman natin siya, no? Kaya nga sabi ng kanta, all the heaven shout your praise, beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Yes, Lord, tunay nga Panginoon, salamat sa bawat araw na tagumpay na binigay mo sa amin. Yung pong di kami tinamaan ng COVID-19, that is our victorious, but you're victorious, O God. Salamat, Lord, dahil tunay nga po, ikaw kumukover sa amin sa pamagitan ng banda na kaaway na yan. Lord, the virus na hindi nakikita, ikaw na yung nakakakita, Panginoon. Kaya nga po, maging mga fallen angels, nakikita mo sila kung nasaan sila, Panginoon. Kaya nga, O Diyos, sinusugo mo ang iyong mga anghel upang kami ay ingatan, upang ang bawat sa amin ay magkaroon ng tagumpay sa bawat araw. Salamat po, dakilang Ama, dahil ikaw nga po ang dakilang Diyos na nakakaalam ng aming buhay. Ikaw, Lord, nakakaalam ng problema ng sino man. Ikaw, Panginoon, nagkakakita at nakakaalam ng kahinaan ng bawat isa, Panginoon. Lord, palakasin mo kami, Panginoon. Patatagin mo kami, Panginoon. Tunay nga po, tapat ang iyong mga salita. Dahil tunay nga, Panginoon, ang taglay namin ay tagumpay sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa inyo. Dahil ikaw nga po, O Diyos, ang tunay na nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po, dakilang Diyos, dahil nanatiling tagumpay na yan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy mo i-cover kami ng iyong banal na dugo. Ibig sabihin, manatiling kaligtasan, Panginoon. Ibig sabihin, Lord, nandyan ka na palaging umagapay sa amin. Ibig sabihin, nandyan ka, Panginoon, na patuloy nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Lord, ibig sabihin, nandyan ka na patuloy na umaalalay sa anumang problema na kinakaharap ng iyong mga anak. Ano man, Panginoon, ang mga problema ay iyon pong binibigyan ng solusyon. Lord, ito man ay sa material, ito man ay sa physical, ito man, Panginoon, ay sa spiritual. Lord, buhayin mo ang mga nangihina, Panginoon, dahil tunay nga, sinabi mo nakinig ang mga patay, Panginoon, ngunit ikaw, Panginoon, ang bumubuhay sa kanila, Panginoon. Patuloy mong buksan ang durong awa ng langit, Panginoon, upang patuloy ang iyong kahabagan, ang iyong dakilang pagmamahal ay amin pong mararamdaman, Panginoon. Dahil yan ang tunay na tagumpay. Ikaw ang Diyos. Ang pananampalataya namin ay ikaw na patuloy na nagbigay ng buhay, Panginoon. Walang ibang hangad kundi magtagumpay sa aming buhay. Salamat, Ama. Ikaw ang unang nagtagumpay. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng aming mga tagumpay. You are great and you are holy. You are worthy, Panginoon. Kaya dakilang Ama, tanggapin mo ang aming papuri at masalamat in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, shout out na tayo, shout out. Yan. Si Rina, shout out na, ikaw mag shout out.
Shout out kay Rina, kay Ariana, kay Raylan, kay Rosel, kay Lando, kay Tatay Ramon, Yan. kay Ate Rosita and family. Yan. Saka sino pa? Sino pa? Shout out Kay din Roger. kay Roger and Roger and family din. Mga Ramos dyan. Sa Babalag West Rizal, Kalinga, no, lahat mga Ramos sa Ilocos at sa diyan sa buong mundo, no. Yan. Si Lovely Heart Noblesa. So shout out sa iyo. So God bless. Thank you for watching to our Bible study. Yan si Carlos Balyado Punsalan. Palyaw. Balyaw. So, hello kapatid. Salamat sa iyong panonood. Si Maria Celestine Ian Pugal. So, mga bagong pangalan to. So, thank you for watching. So, welcome kayo sa sa ating yan, nanood yung aking wife. Kasama natin dito. So, Lilibet Escobar Ramos is there. My darling, si Nanay Inday. So, shout out kay Nanay Inday. Hello, Nay. Di kita nasagot sa pag-miss call mo. So, shout out to Mexica family, kay Bishop, kay Charles, and Madronero family. Yan. Sa Rambla family din, no? Sa Easter Bank, kay Brother Miji, at sa kay Matthew. Yan. Namiss ko na si Matthew, Yan, si Madam Hercules Cobal. Shout out kay Madam Hercules Cobal. So, God bless. And siya po yung leader ng youth, sa mga youth po, sa mga singles, no? Si Ma'am Hercules po yung president ng youth ng aming church. Kaya pwede niyo siyang i-PM if you want to be grow in spiritual living. So, yan po. Yan, yung anak ni Tia Minda. Yan. Kausapin mo na Hi, pinsan Maria Eva Ingito. Yan, shout out kay Maria Eva Ingito. Shout out din kila Tia Minda dyan. Lahat ng mga kapatid ni Ingito family dyan sa may Sultan Kudarat. No? Hindi, sa Sambuanga. Sambuanga ba sila? Alam ko Sultan Kudarat. Kaya nga, malapit sila doon Okay, si Gina Pancho. Hello, thank you for watching. Gina Pancho. Yan. Hello, Lumon daw, sabi ni Gigi. Madam, Yan, si Sir Edsel. Hi, Edsel. So, hello, sir. Thank you for watching once again. And thank you. At patuloy po ang ating paghuhukay ng ginto mula sa Biblia, no? Mahigit pa sa ginto ito po yung ating kasi pag naipon natin yung mga nice and good morals from the Bible, ibig sabihin po yan po yung kayamanan na hindi na nanakaw at hindi nasisira. Ibig sabihin po dalisa yan sa harap ng Panginoon. Amen. Kay Ma'am Cecil Rabanella Torres. Hello, ma'am. Thanks for watching, ma'am. At yan, thank you. And sana magkaroon tayo ng Bible study sa faculty nyo, no? Maganda yan. Yan, kasama yan si Ma'am Aileen, no? Si Ma'am Ay, ito, apelido nito. Barceliano. Ayan, Barceliano. Barceliano. Yan. Hi, Ma'am Ay. Hello. Okay. Shout out din kay Den Lester, Celeste. Dean's sister. Dean's Lister, Celeste Lois Asarcon from PUP Taguig, PUP Santa Mesa. Pero from Taguig yan. PUP Santa Mesa. Yan, si Sister Jocelyn Polistico. Hello. Shout out to Jocelyn Polistico family dyan sa Ornay, no? Sa anong pangalan siya? Ambassador of Christ, no? Mga taga-ambassador of Christ. Mga shout out dyan, no? Si Pastor Wilson. So, shout out kay Pastor Wilson Rama, kay Madam Cora. Yan, sa kay John and Joshua. Yan, mga Yan, si Madam Bergie Canela. Alam ko to. Ka-relatives ni Aganela, no?
So, shout out to Hello po. Virgie, Ganela. Hello, God bless. Lili. Yan, ito yung best friend ng aking wife, si Sister Neneng Navarro. Hi, Neng. Yan, nandyan po siya sa Dasmariñas, Cavite. Yan. Mga successor yan sa mga business, no? Successful. Yan. Si Roy Mangaway. Hello, bro. Aking co-pilot sa SDO Tapat Pilot EPB Boys. Yan. Ay, si Ma'am Canales. God bless brother Roy Magaway. No? So stay safe tayo. Sino pa? Ma'am Canales. Sana. Filipino teacher. Yan. Yan si Ma'am Jacqueline Canales. Donate ng water. Thank you for ma'am for watching. Ayan, yung nga sila yung kasama namin na kumuha ng ano. At pagpalain yung ano nyo, yung water station nyo. Ginamit sa ano, ginamit dun sa tagito sa Taal Volcano. Tama yan. Si Neri Manalo, hello to Neri Manalo. So shout out sa'yo, thank you for watching. Sa Lunes, sana makasama ulit namin kayo. So God bless sa Manalo family. Kilala mo ba sila, ano? Sila Fred, sila nila pangalan ito? Angeline. Angeline, Ay, si Ma'am Jean. si Angelica. Ma'am Jean, hello. Saan si Ma'am Jane? Yan. Yan, si Ma'am Mary Jean Toledo Marana. So thank you for watching, Ma'am Jean. And I hope na may natutunan po tayo, no? And spiritual things, no? Not only in spiritual things but and morality, no? So through the Bible ay patuloy po tayong pinagpapala ng Panginoon, no? Sabi nga ng sa Bible, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit dahil yun ang mga hindi nananakaw at di nasisira ng mga tanga, ng mga kalawang, no? At ito ay maging dalisay sa harapan ng ating Panginoon. Ito po yung mga iniipon natin, kayamanan sa langit. That is good morals, no? From we are changed, no? Little by the glory of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya po nabubuhay tayo para kay Kristo. Amen po ba? So yan po. Thanks for watching sa lahat sa inyo. At maganda po kung i-share nyo ito. Kung na-bless kayo, i-share nyo rin. Kung na-bless kayo, i-subscribe nyo rin yung YouTube channel ko dahil ina-upload ko po sa YouTube channel. Pag na-upload ko po sa YouTube channel ito, ay nandun po, mapapakinggan nyo rin yung pangalan nyo doon sa YouTube. May isa shoutout din po. At ibig sabihin, ang lahat ng mga kapanood ay mapapakinggan po yung mga pangalan nyo. Sa dahil ang ina-upload po natin sa YouTube ay walang cut, no, walang cut. Kaya nga paki-subscribe po mga hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel ko, Reynaldo N. Ramos. So, thank you for watching ulit. So, amping daw at yon. God bless you. God bless your family and God bless us all. Bye-bye.